Mayor, kulang pa. Magbebenta pa siya sa pag-aari ng gobyerno ng Maynila. Patay tayo dyan. Okay, mga kababayan. Mag-ano tayo ng isa pa. Eto, kahapon naging mainit po ang talakayan dahil parang itong si Chis Escudero, medyo mga kababayan hindi na po sila, ang Senado hindi na sumusunod sa saligang batas natin. Dahil po dun sa forthwith, talagang pinagpipilitan nila na sila po ay naka-recess, na sila ay naka-break, kaya hindi pwedeng magkaroon ng ayaw nila ng special session at simulan na yung impeachment trial. 'Di ba? Parang sinasabi doon sa balita, mga ka-GP Natics, ay tawag dito, sinasabi doon na yung mayorya or majority ng ng Senado ay ayaw po nila na magkaroon ng session. So, dapat na ba silang kasuhan? Dapat na bang kumilos ang presidente natin sa bagay na to, mga kababayan? Ito, panoorin natin yung opinion ni Sir Mike Abe. Eto na po, lumalabas na po ang maraming mga sapantaha or pagkabahala na mga gumawa ng saligang batas, mga profesor ng law, at mga abogadong nakakaintindi ng sitwasyon na kung ano ang obligasyon ng Senado na dapat ay maging senator judge. Okay? Dito po sa impeachment case ni Sara Duterte. Okay? Ang sinasabi rito, pwedeng ang Senado ay makasuhan, pwedeng may magsamantala sa nangyayaring ito, mayroong mga abuso talaga dahil ang pagka-delay ay nagkakaroon ng pagkakataon sa mga posibleng pabor kay Sara Duterte o mga Duterte, mga negosyante man o ibang bansa. Ang tindi, pati ibang bansa ay nadadamay na. At ang kabagalan ng pagbibigay ng hustisya. Okay? Pakinggan po. Sino po, tita, yung Go Philippines, yung naka-Japanese na nakalimutan mo ay si Susan Takada. Okay. Yung merong square tapos parang may ganun sa dulo. Susan Takada. Thank you so much, Tita Alex, no? Hindi ko kasi kilala. Ang tagal kong hindi nakita. Yun, tinatanong ko. Ayun, Susan Takada pala. Hello po sa lahat, especially GP. Yun, yung may square na ganun. Sorry. Okay. Salamat, Tita. Ayun. Uy, Ronnie Shera, shoutout. Po ninyo, sunod-sunod na paliwanag ni na dating Concon delegates gumawa ng saligang batas, Christian Monsod, attorney po yan. Ay, teka lang, mga kababayan, sabi ni Romano Dumlao. Eto, taga Maynila to, ha? Sabi niya, sa panahon ng COVID, hindi nga sila nakabigay kahit kalahating kaban ng bigas. Tumulong naman ang DSWD. Kasama konting pera. Ibang syudad hindi nagbenta. Bakit sila? Buhay. Hindi natin alam. Baka yung kanilang ayuda, ang inayudahan, yung kanilang sarili, or baka yung kasino. Joke. Or ginamit talaga sa kampanya. Diba? Yun lang yun eh. Ni Cayosa, na siya pong dating Integrated Bar of the Philippines President at saka po isa pang professor at congressman ng Maynila yung isa. Pakinggan po ninyo itong report na ito. Table ni Senate President Chis Escudero, sa Hulyo pa sisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. We are acting on it prudently. We are not rushing, but neither are we delaying. Pero babala ngayon ng ilang eksperto sa konstitusyon, posibleng maharap sa mga kaso ang Senado kung hindi agad simula ng impeachment trial. Nakasaad kasi sa konstitusyon na ang impeachment trial shall forthwith proceed o agad-agad mangyari pagkatanggap ng Senado sa Articles of Impeachment. Ang sinisisi kasi talaga dyan ni Chis Escudero, mga kababayan, ganito po ang paliwanag niya. Kung forthwith yan, at ang nakalagay kasi sa Congress, immediately. Nakalagay talaga yung immediately doon. Sa Congress, hindi pa, ang Congress pala is composed of two, the upper and the lower house.
para hindi tayo malito, HOR. Okay? HOR, nung nag-file po ng impeachment complaint, ito ay pinatagal nila. Yung 3 hindi yung pang-4. Pinatagal nila. Bakit sabi ni Jesus Cordero, bakit yung Kongreso o yung House hindi nila inaksyonan kaagad kung forthwith yan? Doon nga sa kanila immediately pa yung nakasulat 'Di ba? Pero hindi nila inaksyonan. Ganito, Jesus Cordero. Ito lang masasabi ko. Kung alam mo palang ibig sabihin ng forthwith, sabihin na natin na nagkamali. Okay? Nagkamali. Hindi nila inaksyonan yung sa Kongreso. Ang pagkakamali ba kayang itama ng isa pang pagkakamali? Di ba lagi naman natin naririnig yan? Ang isang mali ay hindi pwedeng itama ng isa pang pagkakamali. Kung mali na doon, sa HOR, dapat ayusin na dito sa Senado. Despite the fact that you are in a recess. Di ba? Kahit na naka-recess kayo, asikasuhin nyo yan. Kasi sumasahod kayo Sabi niya kasalanan daw ng HOR. Nandun na tayo. Diba? Just for the sake of the argument, talo na. Sabihin natin, nagkamali ang HOR. Dadagdagan nyo pa ba? Anak ng titing. Oh. I don't agree that it should be postponed to July. They violated or did not follow constitutional mandate. They're accountable. So someone can file a case against the senator judges? I think so. Simulan nila. Kahit hindi matapos, at least mas sigurado na yung susunod na mga hukom. That's also my opinion. Tatandaan nyo, sabi ko, sabi kasi ng iba, may nag-ano sa akin, hindi GP kasi, ganito yan, pag hindi yan natapos, ay hindi na yan papasok sa 20th Congress. Mali. Mga kababayan. Sinabi naman na nila Escudero ito ay magkukontinue, ito ay magtutuloy. Ang problema kasi, mga kababayan, alimbawa sabihin natin July yan mag-start. 'Di ba? Ibang ano na yan ibang mga senador na yan nandyan Alam nyo, isa pa, ang hinihingi talaga natin, makita natin kung sino ba 'tong mga senador na to. Sino bang papanig kay Sara Duterte, sino ang hindi. Kasi may mga matitira dyan Meron din yung mga, 'di ba, yung 12 na maalis, mga graduating. Para makita natin, masala rin natin sila. At the same time, mga kababayan, if ever na masimulan ng mas maaga, yung mga technicalities, yung mga rules and regulation, yung parameters, ay mailatag na kaagad. If ever na ito ay mag-continue, July 1st, mga kababayan, konti na lang yung mamasahin, konti na lang yung ipipines. 'Di ba? Hindi na sila masyadong magpo-focus dun sa technicalities. Kasi alam na nila yung procedure Pero kung very late na nga, July, tapos dun pag-uusapan pa technicalities, alam nyo naman, hindi naman lahat abogado yung nandyan sa Kongreso, ay sa Senado. Diba? May hirapan umintindihan. Robin Padilla lang, kailangan mo, may translator pa. Diyos ko. Totoo. Lahat naman ang tao. Atat Masimulan lang kahit hindi matapos. Alam naman natin hindi matatapos yan From the jurisprudence or sabihin natin na precedence na nangyari from the past impeachable officials, mga kababayan, matagal yung proseso. 'Di ba? Alam naman natin yun, hindi yan matatapos ng ganun lang. Nako. Yung susunod na set of senators will have the duty to continue it. Tama. Ang pa ng ilan, kung madali ang impeachment trial, baka may bansang makialam para mabago ang opinyon ng mga tao. If they can just capture Ayan, usapan, bansang makialam. Mga kababayan, mukhang eto, pagmasdan nyo, magmasid kayo sa paligid ninyo, maging vigilant kayo, mga kababayan. Pagmasdan yung maigi, baka mamaya yung mga pinapanood ninyo, or may iba pang mga, dyan, hindi na pala nyo kakampi. Ingat-ingat, wala po akong pinapangalanan, wala din akong tinitira, base lang dito sa balita, na may ibang bansa na pwedeng makialam
Mga kababayan, alam po natin kung sino yung mga allegedly yung nagpopondo po dito sa mga Duterte is China. 'Di ba? So tingnan natin, baka mamaya, mga kababayan, ito nga si Michael Powa. 'Di ba? Hindi na ako lalayo, Michael Powa. Tinanggal 'yan as OBP. Spokesperson. Humaharap siya sa hearing. Ngayon, counsel na naman siya ni Sara Duterte. Mga kababayan, palagay nyo, humanga pa naman ako kay Michael Powa. Sabi ko, may prinsipyo, may pride yung tao. 'Di ba? Hindi nagpapadigta kay Sara Duterte dahil hirap na siyang magpaliwanag. Nagulat ako. Aba, magkakampi na naman ng loko. Oh. Yun ito yung sabi nito, matindi na. Presidential Baka daw may magumamit ibang bansa. change Romero, foreign policy. Professor Segundo Romero. That's going to be a very good investment on them. Kung magpasok sila ng ganong kalaking pera, Exactly. 'Di ba, mga kababayan? Eto na, maliwanag dito. Baka pati ibang bansa nakikialam na. Baka mamaya, yung mga idol nyo, nako, funded na. Or hindi lang 'yon. Baka yung mga tawag dito mga tumatakbo. Hindi ko sinasabi na tama yung opinion ko ha. Base lang dito sa narinig ko rito, mga kababayan. Baka mamaya yung mga senador funded na rin. 'Di ba? Baka mamaya yung mga 'yan, magkano ba? Eto ba, may natatanggap ka ba sa kabila? Wala kami natatanggap. Sige. Ito, pera. Total, tumatakbo ka, kailangan mo ng budget sa campaign mo. Ito pera. Para pag nanalo ka. Kampi ka kay Sara, wag mo iboboto ng ma-impeach ha. Para itong si Sara Duterte, makatakbo pa rin sa 2028. Patay tayo dyan, mga kababayan. Kasi sabi ko, good leverage to sa kanila. Magandang pagkakataon ito sa kanila. Pag nade-delay yung impeachment na yan, mas anong tawag doon sa Tagalog, mga kababayan, mas nakakabuelo yung mga Duterte. Nakakahanap sila ng paraan, 'di ba? Mas nakakakilos sila. Nagiging alam niyo na, manageable para sa kanila yung mga bagay-bagay. Hindi kagaya nung pag ito inumpisa na, hindi na maganda o gagaya mga 'yan. 'Di ba? Pero pag pinatatagal natin, nakakaisip 'yan ng paraan. lalo na using social media Kita niyo, sabi ni Tita Alex? AI, and kaya nilang Oh. sway yung public opinion. Sara Duterte is known to be, as her father was, close to China. Natalakay See? yan dahil isa sa mga parusa Dali lang ha. Ayun magkakasunod na pahayag. Aha. Professor Romero, nagduda at baka daw samantalahin ng ibang bansa pero tinukoy na rin niya baka daw ang China. Sumuporta ito, gumamit ng impluensya at pera. Gamitin ng AI. Aha. Baka hindi lang AI. Baka mamaya, sabi ko nga 'di ba, baka yung mga senador na tumatakbo ngayon. This is just an opinion, hindi ko sinasabi na facts ito. 'Di ba? Or it could be the influencers that you are watching. 'Di ba? Mga kababayan, maging vigilante tayo at dapat Senado. Umpisahan nyo na ito, baka mamaya iakala namin, kakampi namin, kalaban pala namin. 'Di ba? At iba pa ang social media para doon sa mga pamimeke, paggawa ng kung anong propaganda para masira. Hindi, ako naman normal naman yun sa akin Ang ibig sabihin, normal naman kapag DDS yung pamimeke. Talagang yan alam mo na funded ng China kasi talagang fake news kang fake news. Walang pakialam. 'Di ba? Pero yung mga baka pwede makita pa diyan, may mga kumakabilang bakod, hindi natin napapansin dahil sa impluwensya ng pera. Mahirap. 'Di ba? Hindi mo alam, kala mo kakampi mo, kalaban mo na pala. Gobyerno at maniwala Michael ang Pangan. taong bayan na mali ang pag-i-impeach kay Sara. Naku, mabigat yun. Sabi naman ni Christian Munso, posible daw nakasuhan nga po ang mga senador. Sana. Sabi naman ni Attorney Cayosa, IBP former president, na simula na kung hindi man matapos, kayang ituloy yan at dapat tuloy na susunod na administrasyon o na susunod na bagong senador.
So, madalit sabi, itong tatlong mga gumawa ng batas at nakakaintindi ng batas, hindi naniniwala sa paniniwala ng Senate President na sa July 30 magsisimula ang trial. Ang tagal kasi. Ayan kaya po nagkakaganyan. Ako sa totoo lang, napapansin ko, Chis Escudero, no? Natatandaan ko pa way back 2021, mga kababayan, when we were in, I think, Legazpi. Diba? Nung kumandidata doon si PBBM, nung si Leni Robredo, mga kababayan, he was the host back then. Tapos talagang todo, may takip, may lona, at kung ano-ano pa, matakpan lang talaga, hindi nakatutok yung araw. But when then PBBM was there, mga kababayan, talagang grabe po, sunog na sunog yung mga balat namin. Si PBBM nagtatago lang sa poste. Yung poste na mas malaki pa sa akin, yun, doon lang nagtatago. Habang siya po ay nagsasalita. Kawawa. Hindi kaya bagay itong si Escudero ay anti-PBBM? Ha? Escudero? Samantalang ang bumabanat sa'yo dati, mga DDS. Lupit nito mga pangyayari ito. Sige nga, ituloy natin. Yung may mapapaliwanag kasi nagsalita rin dyan yung Congressman Chowa ng isa sa mga prosecutor sa isong ito pa rin. Sa mga nahahatulang guilty ay habang buhay na ban sa pag-upo sa gobyerno bukod sa pagkakatanggal sa pwesto. Kung may iba pang gustong Yun ang hamunin maganda. Dapat talaga kasuhan kasi may perpetual disqualification. When you say perpetual disqualification, wala na silang karapatan na mag-hold ng any position in the government, either local or national. Maganda yan, para matakot. pwedeng idaan yan sa ibang kaso. Pag once na na-convict na po siya sa impeachment, po pwede naman pong kasuhan sa ombudsman. Bukod sa bise, may ibang politiko rin umano ang makikinabang sa delayed trial. Yung impeachment will also be a good opportunity for some people to become presidentiable. Diba? Sisikat sila. And maybe some of them want that to happen closer to the 2028 elections rather than now. Habang wala pang trial, ay tuloy ang paghahanda ng House Prosecution Panel. Tutulungan sila ng binuong impeachment secretariat ng Kamara. Oh, Ayan, oh. really? Yung stadium nila, Evelyn Orfanio, ay ginastusan ni Digong? Di ko lang alam. Kasi may nakita din ako Sabi nga nung iba, yung nasa airplane, puro DDS, tapos nandun din si Escudero. But, mga kababayan, wala naman ako ibang iniisip dyan. Ang gusto ko lang mangyari is to start it immediately. Diba? Para makita natin yung mga nagdo-12-0 dyan, baka mabawasan. Diba? Dahil sa trial. Pakalinaw po na balitang yan. Thank you sa GMA News. Isa sa mga respetadong news net. Sino po? Sir JP, senador? Ako po? Hindi, ayaw ko mag-senador. Guys, unang-una, hindi po ako graduate. Diba? Ay, at Michael, pangan ako ba yan? Makamali ako, assuming ka, GP, ha? Patay tayo dyan. Baka mapahiya ako, Sabihin, oy, GP, di naman ikaw yun kasi Sir JP naman ang nakalagay, hindi naman GP. Network sa ating bansa. Totoo naman yan. Ang mga paliwanag naging pahayag sa mga interview ng mga kilalang abogado. So, hindi ko na nga ho talaga rin maintindihan kung bakit walang pinaniniwalaan itong Senate President kung hindi yung kanyang sarili lang na paniniwala. Imagine, taong bayan. Remember, ito tandaan ninyo, mga kababayan. There's something that I really wanted to inform you or to give you. Natatandaan ninyo yung bumoto kay Chis Escudero. Di ba? Natatandaan nyo yung bumoto kay Chis Escudero. Tinanggal si Zubiri. Di ba sabi pa nga ni Zubiri, hanga ako kay Senator Bato. Kasi si Senator Bato, ikakampanya ko yan sa buong Mindanao, sa lahat ng mga tropa niya, DDS, siya lang ang hindi bumoto sa akin. Sabi niya ganon. Diba? Pero nalaman niya, isa pala ito sa mga traidor. Payakap-yakap pa sa asawa. Diba? Isa rin pala siya sa bumoto. Mga kababayan, to make the story short, okay?
DDS, Tolentino, Jinggoy, sino pa ba itong mga to? Robin Padilla, Bongo, Bato de la Rosa. Mag-isip po kayo. Mga kababayan, kanino ba si Escudero? 'Di ba? Kanino si Escudero? Bakit nila pinalitan si Zubiri? Nagigets nyo na yung dahilan? Baka hindi dahil galit lang sila si Zubiri, dahil itong si Zubiri ay parang mga kababayan di raw sila nagkasundo ni Bong Revilla dahil kahit pilay na pinapapasok pa. Baka mamaya leeway lang yon, 'di ba? Ang true purpose is that they foreseen the future. Nakikita nila yung pwedeng mangyari na kapag si Senator Chis Escudero ang uupo as Senate President, mga kababayan, mapigilan nila yung impeachment ni Sara Duterte. Ito ay sarili kong opinion, mga ka-GPnatics, kasi walang iba eh. Ang bumoto sa kanya para maupo siya as Senate President, ang dami dyan, DDS. Diba? Mga DDS na bumoto sa kanya, kaya nga napalitan eh, si Mig Zubiri eh. Dahil nangunguna dyan yung mga padapa, Bongo, Robin Padilla, Bato de la Rosa, sila Tolentino, sila Revilla, itong sila Jinggoy. Kayo na bahala mag-isip kung kanino itong si Chis Escudero. Mapapalitan lang yang isip ko na yan kapag sisimulan nila ng mas maaga. Pero pag ito ay nag-start sa July, there is something that we wanted to know. Diba? Baka nga mamaya, yung plot na yan to change the, tawag dito mga kababayan, para mapalitan yung pamunuan dyan sa Senado, it is because of the impeachment trial. Pinaghandaan nila. Tama? Sabi ni Arlene Villamor, tama ka, JP. Hindi kaya baga, ang nangyayari dyan, utang na loob. Oy, kami bumoto sa'yo, yan ang usapan natin. Diba? Yan ang usapan natin. Kapag nanalo ka, huwag mo mamadaliin yung impeachment trial. I-delay mo. Abogado, tandaan nyo, itong si Chis Escudero. Diba? Sabi ng iba, hindi naman abogado po si Chis Escudero. Kaya alam niya yung mga bagay na yan. So, maaari, tama tayo. Hindi ko sinasabing tama. Maaaring tama. Kasi pinag-isipan ko lang eh. Baka mamaya utang na loob pala. Sasabihin, oy, pinaupo ka namin dyan ha. Senate President ka na ngayon. Tapos, gaganituhin mo kami, mamadaliin mo. Yung kay Sara Duterte, patay. Diba? Isip po tayo, mga kababayan. Sana makasuhan at para matakot at masimulan na yung investigasyon at yung impeachment trial. Hanggang dito na lamang po mga kababayan, mga ka-GPnatics. Maraming salamat po sa pagsama nyo sa akin sa araw na ito. At syempre, huwag po kayong magsawa. At sa mga hindi pa po nag-like dyan, mag-like na kayo. Sa mga hindi pa po nagsusubscribe, please do subscribe our channel, Go Philippines 3.0. Kahit yung 2.0 natin, mga kababayan, baka sa susunod na mga panahon, yan ay gagawin na natin a separate vlog yung 2.0 natin. Makikita nyo ang personal life ng inyong ka-GPnatics. Diba? Ang inyong lingkod na si JNK. Pwede po malamang utang na loob. Mahirap kasi kung yan ang rason. Emmanuel Alimon, hindi ko rin po alam. That is just an speculation po. That is just my opinion na baka mamaya ito ay utang na loob. Okay? Hindi ko po sinasabi na yan ay fact. Mahirap kasi baka sabihin ko, oy, fake news ka, GP. Wala ka namang katibayan. Di ba? Thank you so much once again, guys. Jimmy Rebeche, Ryan Inicoze. Sorry. Sorry, guys.